Galing ng Zamboanga yung barko. Maraming salamat po sa mga nalilito na tayo. Okay, ito po ang pinakamabigat sa lahat. Patuloy po na, 'di ba pumalag na po yung Chinese Embassy? Pinalagan na po ng Chinese Embassy. Sinabi na kung sino yung tunay na bastos. Hindi pa rin po tumigil sa pang-asar si Tito Soto. Ito po ang huling pahayag ni Tito Soto na ginagawa na lang po laruan. Pare-pareho po sila eh. Wala po silang sinasagot, gustong sagutin na issue. Ang ginagawa na lang ni Tito Soto ay makipag-asara na lang. Ito po ang sinabi ni Tito Soto. Tito Soto gusto talagang inisin ang mga Chinese. Sabi po niya ni Tito Soto, when someone triggers you to react and you do not, it's annoying. I prefer to be annoying. Kita nyo, inamin niya. Nagkaroon ng reaction yung Chinese Embassy sa mga pinagsasabi ni Soto na pambabastos. Sinagot lahat ng Chinese Embassy. Lahat ng mga paratang ni Soto na sino yung tunay na bastos. Yung nagsasabi ba ng get the F out? Yung mga nagpe-persona nung grata ba? Yun ang tunay na mga bastos, di ba? Sasagot sila dahil yan ay nasa Vienna Convention, sabi ng mga Chinese official. Ano po ang sagot ni Soto? Imbis po na sagutin, Tito Soto, ito po mga mararangal na tao, mga diplomat po ito. Kung hindi mo na kayang sagutin, wag mo sagutin na parang bata. Kasi dala-dala mo, hindi naman Tito Soto na taga Itbulaga eh. Hindi naman Tito Soto na school bukol eh. Ang dala-dala mo, Senate Presidency, yung opisina mo bilang Senate President. Yun ang nire-represent mo. Pangatlong pinakamataas na tao sa Pilipinas. Pangatlo sa pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Yun ang dala-dala mo. Kaya, dapat hindi ganyan ang sagot mo. Ito po ang sagot nyo. Mas gusto kong maging annoying. When someone triggers you to react and you do not, it's annoying. I prefer to be annoying. Sa translation sa Tagalog, kapag may nag-uudyok sa'yo na mag-react at hindi mo ginawa, nakakainis yun. Mas gusto kong maging nakakainis. Imagine, nakikipag-inisan ka lang, nakikipag-asaran ka lang sa madaling salita. Wala nang sense. Nakikipag-asaran ka lang sa mga Chinese official. Ang binabato sa iyo, Vienna Convention, mga tratado na pinirmahan ng Pilipinas at saka ng China. Tratado sa paano makikisalamuha ng mararangal ang mga bawat bansa. Nung binabatuhan ka ng proper conduct, proper diplomatic conduct, ayon sa Vienna Sausage, ayon sa Vienna Convention, ayon sa mga pinagkaisahan ng mararangal na bansa, ang sasabihin mo, I prefer to be annoying. Inamin mo na nang aasar ka lang. Inamin mo na inaasar mo lang yung Chinese official. Alam po natin na diversionary tactics yan. Pero kinakailangan nating sagutin si Soto kasi bagamat diversionary tactics to, yung gusto nila, yun yung purpose ni Soto. Divert sa problema. Pero, baka pag nagkataon, mas malaki pa tong problema na to. Yung diversion na ginagawa niyo, baka pag nagkataon, mas malaki pa na maging problema ng Pilipinas. Bakit po? Eto po, ang sagot ng Chinese official sa pang-aasar ni Tito Soto.
nagbigay po sila ng babala. Milyon-milyong trabaho ang mawawala. Babala ng Chinese Embassy sa Senado. Okay. Nagbabala ang Chinese Embassy sa Maynila na maaaring magdulot ng malubhang epekto sa ekonomiya at trabaho ng mga Pilipino ang patuloy na paglala ng tensyon diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ay matapos ilabas ang pahayag ng tagapagsalita ng embahada na si Xi Jinping bilang tugon sa mga naging banat ng ilang senador kabilang ang Senate President Tito Soto kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Sabi ni Li Ping, any serious damage to diplomatic relations, including downgrading of those relations, would cost millions of jobs. Are these senators prepared to personally compensate those for their lost income, or is grandstanding easier when someone else pays the price? Yan yung question ng Chinese embassy official. Pag ba nasira na yung diplomatic relation ng Pilipinas, natural, pag nasira po yung diplomatic relation na talaga ng Pilipinas at China, pag pinauwi ng mga Pilipino, yung mga Chinese embassy official, na gustong ipanawagan ng isa pang bugok na si JB Ejercito. Oo, di ka nag-iisip. Yung walang alam sa diplomasya, manahimik kayo. Akala nyo ba, tuloy pa rin yung mga buhay-buhay ng mga OFW natin sa China? Normal pa rin sila? Pinapalayas natin yung kanilang opisyalis dito sa Pilipinas. Tapos normal pa rin ang trato sa kanila? Ito po ang banta. Any serious damage to diplomatic relationships, including downgrading of those relations, would cost millions of jobs. Milyong trabaho ang maaring mawala. Ang tanong ng Chinese official, kaya bang panagutan yan ng mga senador? O tayo buong Pilipinas ang mamumblema? Ilang bunganga lang ng ilang senador. Ilang senador lang po. Milyon pong Pilipino na umaasa sa trabaho ng mga Chinese. Tandaan po ninyo. Baka sabihin nyo, hindi gagawin ng China yan. China lang po ang hindi sumusuko sa mga tariff ni Donald Trump. Yung iba pong bansa, pinatawan ng malalaking taripa at tinataasan ni Donald Trump yung taxes ng ipapasok na produkto sa Amerika. China lang po yung hindi tumatalima. Kasi sa tingin ng China, mas kailangan sila na US di ba? Si Donald Trump nga, pinapalagan Si Tito Soto pa. Alam po ninyo, kapiranggot lang po tayo tingin sa atin ng China. Alam nyo tayo, para tayong katilang sa China. Kung yung US, yung European countries, Australia, at iba pang malalakas na bansa, hindi po natatakot yung China sa kanila. Pinakamalakas pinakamalakas po na bansa, USA, hindi po natatakot ang China. Lahat ng panggigipit ng US, buhay pa rin po ang China. Pinakamalaking pinatong na taripa, 260%. Hindi po yan biruan. Alam nyo kayo sa Senado, iilan lang kayo. Ang tanong nga ng Chinese Embassy official, kayo ba ang sasagot sa mga mawawalan ng trabaho? Milyong mawawalan ng trabaho? Kaya nyo po ba? Nakarating ba na kayo sa Hong Kong? Kayong mga madadaldal kayo? Pumunta kayo ron ng linggo sa Hong Kong. Makita nyo yung mga Pilipino. Sabihin nyo sa kanila, pinagbantaan na tayo na baka mawalan kayo ng trabaho. Papayag ba kayo? Yun, mag-rally kayo doon. Sabihin mo sa kanila yan.
Buhay po ng mga Pilipino, hindi lang po. Tapos annoying lang ang sagot mo. Gusto mo lang maging annoying. Gusto mo lang mang-asar. Gusto mo lang kainisan ka. Mainis. Ang katumbas ng pagkainis sa'yo, Tuta Soto, kawalan ng trabaho ng milyong Pilipino. Hindi ko alam kung bakit milyon. Kasi, 100,000 lang ang kwenta natin, di ba? Hindi ko alam kung bakit milyon. Alam niyo po ba na marami pong Chinese din na negosyo nakakalat din po sa buong Asia, buong Africa, buong... Baka pati yun, sinasabi nila. Or lahat na ng trade natin sa China. Hindi naman sinabing yung OFW lang ang maepektuhan. Millions na trabaho. Ibig sabihin, lahat ng ating trade with China, hihinto. Kung milyon po yung sinasabi ng China mawawala ng trabaho, hindi lang po to OFWs kasi 100,000 lang yung OFWs. Kung millions po ang sinasabi, pati po yung mga negosyo ng Pilipino na umaasa sa export nila sa China, kung meron pa tayong ine-export sa China, titigil po lahat. Dahil lang sa, ano sinabi ni Soto? Pang-iinis. Gusto niya lang maging annoying. Kaya ba nilang pag-usapan sa Senado kung paano sasaluhin? OFW na lang, baka mahirapan kayo pare-pareho. Alam niyo yung China, di po takot sa duruan yan. Wala po nakapanduro sa modern China. Maski si Donald Trump na numero 1 manduduro. Ako, okay ako. Wala akong problema kay Donald Trump. Kaibigan natin si Donald Trump. Kaibigan natin ng US. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na tayo pwedeng makipagkaibigan sa ibang bansa. Mali po yan. That's very 1960s, 1970s. Panahon pa po ng Cold War yan. Bumagsak na po yung USSR. Wala na pong USSR, yung utak natin. Utak Cold War pa rin. Pwede mo maging kaibigan ng US, pwede mo maging kaibigan ng China ng sabay. Etong mga tulad nito ni Tuta Soto na walang kamalay-malay, pang-aasar lang pala, gusto niya lang ma-annoyed. Gusto niya lang daw, umaamin siya, gusto niya maging annoying para sa mga Chinese. Sagutin mo yung banta, oh. Magre-resulta ng pagkawala ng milyong-milyon trabaho. Hindi lang po yan yung OFW, pati po yung mga negosyo natin na umaasa sa mga ine-export natin sa China, mawawala din po yan. Tatanong lang po natin ng number 1 partner ng number 1 trade partner ng Pinas. Sino kaya? Okay. Ang number 1 trading partner ng Pilipinas ngayon, US, kasi nakahiwalay yung Hong Kong tsaka mainland China. Pero kung pagsasamahin po ninyo, yung Hong Kong at mainland China na isang bansa lang naman po, pinakamalaking trading partner natin, China. Kung isasama nyo po yung Hong Kong. Hong Kong naman, kasama naman talaga ng China. Yan yung binabanta nitong Chinese Embassy official. Kaya nyo bang sagutin kayong mga senador kung tumigil yung China ng pakikipagkaibigan sa atin? Paano yung trade natin sa kanila? Kaya milyon na maapektuhan. Bukod
Ha? Bukod po sa OFW, yung mga negosyo po na direktang partner ng China, pwede po nilang itigil yan. Ang ano no, alam niyo ba yung dahil sa Greenland, yung Europe parang nagdedelikado na sila sa US dahil gustong angkinin ng US yung Greenland. Dahil doon yung European countries nakikipag-deal na sa China bilang partner nila. Kasi parang hindi na nila maasahan yung US eh. Dahil doon sa issue ng Greenland. Kaya yung sinasabi nyo na diversion, correct, diversion ito. Diversion to. Lahat yan, diversion. Lalo na tong West Philippine Sea. Pero, pinalalala nyo yung diversion, baka ito na maging pangunahing problema ng Pilipinas. Paano mo kung tinabla tayo ng China, yung China hindi aaray yan. Hindi tayo number one partner ng China. Ang China, ang kapartner ng China, buong mundo. Kumbaga sa kasabihan, hindi tayo kawalan. Pero tayo, yan, kasusuri ko lang. Sino ang number one partner ng Pilipinas? Trading partner? China. Susunod, United States. Susunod, Japan. Susunod, South Korea. Huwag kayong maglaro. Kung ang purpose nyo lang, asarin lang po yung Chinese official, huwag po nyo paglaruan yung mga buhay ng mga Pilipino. Marami akong kilalang mga OFW sa Hong Kong. Yan, narito, maraming mga taga Hong Kong dito. Taga Macau, Hong Kong, mainland China. Paano yung kabuhayan nila? Ang layo. Ang layo na swelduhan dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kaya ba mo? Ang tanong nga sa'yo, Tito Soto kaya mo bang sagutin yung milyong mawawala ng trabaho out of your own pocket? Or ipapasagot mo rin sa Pilipinas yan? Kung ipapasagot nyo rin lang sa Pilipinas, yung problemahin din lang ng Pilipinas, yung ginagawa ninyong pagpapasiklab ng apoy dyan sa West Philippine Sea at saka sa mga Chinese official, ikaw Kiko, pareho kayo ng asawa mo na walang mga prinsipyo, yung mga magnanakaw, hindi, kaya nyo ba sagutin ang mga Pilipinong milyong mawawalan ng trabaho? Yang banta ng China na yan, pwedeng mangyari yan. Sanay po sila. Nakalaban nila buong mundo. Yun nga po, di ba? Kung number one trading partner natin ng China, marami pong umaasa dyan. Yun na lang, yung mga trade natin na karamihan po ng produkto natin galing ng China. Hindi nyo ba naiisip yun? Saan ka magsosource ng ibang mga produkto? Pag pinigilan ng China magpunta rito yung mga produkto nila. Ilan ang mawawala ng trabaho? Alam niyo ba dyan sa Shopee, Lazada at iba't iba pa, panay China yan, di ba? Di nyo ba naisip yun? Ang dami na trade partner po natin, numero 1, China. Wala namang katuturan.
Kita nyo, nung kinonfront ni Cayetano, simple lang eh. Ikaw ba, Kiko, papayag ka ba na i-caricature ka ng mga staff ko? Siyempre hindi. Sabi ni Kiko, hindi raw. Sino ka ba, Kiko, kumpara kay Xi Jinping? Kung ikaw nga hindi ka pumapayag na i-caricature ka eh. Galit na galit kayo dahil nagre-react yung China sa pagkakarikature ni Tariela. Pero nung tinanong ka, papayag ka ba na i-caricature ka ng tauhan ko, sabi ni Alan Cayetano, ng mga staff ko, ikakarikature ka dito sa Senado? Hindi raw siya papayag. Oh, yun pala eh. Pwede bang iban ng China lahat ng mga produkto nila papunta sa Pilipinas? Kung wala na kayong... Alam nyo ba yung mga trade embargo? Alam nyo po ba yung ginagawa po ng US? Yung lahat ng kaalyado nila kunwari, sinanction nila yung Russia. May trade embargo yan. Hindi ka pwedeng bumili. Yung mga kaalyado ng US, hindi pwedeng bumili. At hindi pwedeng bentahan ng produkto yung Russia. Ganun po yung halimbawa nun. Pwede bang gawin ng China yan? Nagsababanta na nga yung China. Pag pinalala nyo yan, milyon ang mawawalan ng trabaho.